Welcome to another video at maaaring makatulong sa inyo bago kayo humiram dito sa mga OLA na ito. Sensya, medyo magulo, kagigising ko lang po talaga. Ayan, hirap bagong gising ako gumagang video, no? Pero baka makatulong itong ginawa ko, no? At actually, ito gusto ko na rin subukan din yung mga pagda-download at pagre-review ng mga OLA, no? Dito para magkaroon kayo ng mga ideya ng mga kagaya ng ginagawa ng iba mga OLA reviewer, pero magkakaroon lang tayo ng twist dito sa atin kasi magtatanong-tanong din tayo, magre-research din tayo kung ano ba yung mga naging experience nila dito sa mga OLA na ito. Ngayon, kagabi nag-download po ako ng isang OLA na kung saan ay sabi ng ibang mga nagre-review is legit daw at okay daw hiraman. Okay, sinubukan ko mga kadyani. Offer sa akin ng OLA na ito is 30,000 pesos sa first try. Kumbaga parang credit limit ko is 30,000 agad. Diba? Ang ganda ng offer, 30,000. At pagkatapos ay 120 days mga kadyani. Ang ganda ng offer na ito, 30,000 na tapos 120 days. Ba, ibig sabihin 3, 6, 9, 12 apat na buwan na mababayaran sila. Napakagandang offer. Pero mag-ingat kayo. Habang a-apply ako sa kanila is marami kasi ako nakita, marami ako napansin na ang dami talaga nilang kinukuha ng mga info sa atin. Medyo nakakabahala ito para sa akin. Kinukuha nyo yung location. Ayan. Marami siyang kinukuha eh. Kinukuha rin niya yung ating mga SMS, yung mga text messages. Kailangan daw i-allow para makapagpatuloy. Then, obtain device information. Medyo totoo lang ayoko, pero ginamit ko lumang cellphone natin para makapag-ingat. Bidro ko muna yung mga numbers na kung saan may naiiwan mga contacts mga kadyan, no? At itong OLA na ito ay si Easy Peso. Alam ko marami nang gumawa ng video na ito, including Ate Red, syempre. Alam natin yan, number 1 si Ate Red sa mga ganyang klase ng reviewers. At ako sinubukan ko rin kung okay nga ba ito talaga o hindi. At ayan, napakaraming hinihingi. Yung mga personal details ko po, ayan, kung saan ay nakalagay, kung ano yung aking school attainment, kung ano ba yung aking marital status, kung ina ba yung anak ko, kung saan ba ako nakatira, at kung ano yung address ko sa probinsya, kemi-kemi, mga kung ano-ano pa, ayan, kung saan ako nag-ano ngayon, tapos yung mga others pa, employer status, hindi ko nilagyan yan, bahala sila. Pero yung mga sagot na mga kung ilang taon na ako sa trabaho, yan, sinagot ko naman para mabigyan tayo ng baka mabigyan tayo ng offer, pero hindi ko muna ini-expect yun kasi alam ko naman na kapag mga OLA ay hindi naman agad-agad dyan. Yan, pakita kasi ang dami po nilang hinahanap, tapos loan information ko nga at kung ano nga yung sahod ko, kung ilang taon na ako sa kumpanya pinapasukan ko, yung loan information sa akin na pwede ibigay nga is 30,000. Ayan, pakita ko sa inyo through GCash nga raw ipapasa. Ayan, napakarami pang itanong. At ang naging red flag talaga sa akin ng OLA na ito, alam nyo kung ano, yung paghingi nila ng Facebook account. Medyo red flag sa akin niya. Ayoko kasi binibigay ang aking Facebook account kahit sabihin mo yung pinakaluma kong Facebook na ginagamit ngayon once na nag-stock ako sa ibang mga group. Kasi kilala ako ng iba. Hindi ko sasabihin kilala na ako ng iba kasi dun sa mga Facebook page ng mga OLA farmer tsaka ng ibang mga group. Kaya ginagamit ko yung isa kong account. Niingatan ko rin kasi. Pang-stock yun mga kadyan. And then ayan, kinuha rin yung aking mga salaries kung magkano ba ang aking monthly income. Sinagot natin para magkaroon. And then, ito nga yung ID. Medyo malabo kasi itong camera ng aking cellphone. Pero sinubukan ko pa rin gawa ng paraan para makapagbigay. At ang binigay ko po is the UMID ID. Napaka-importante po talaga nito. Kaya minsan mahirap ibigay sa kung kanino-kanino. Tapos kinukuha rin yung
number ng ating UMID ID na ipapasa natin sa kanila para makapag-process. And then ayan, dire-diretso po tayo. Yung ID yan. Ilang beses po akong umulit talaga dyan sa ID na yan dahil malabo nga ang camera na ating cellphone. Pero susubukan ko rin para magkaroon kayo ng ideya kung sakali kung ano yung mangyayari sa inyo, kung okay ba talaga to o legit itong Ola na ito, itong Easy Peso. Ayan, hanggang sa dumating na sorry, rejected ako. Siguro dahil sa malabo yung naipasa kong picture, no? No? Pero hindi ko rin sure dahil alam niya may number ko yan yung ginamit ko since pa na nag-apply ako sa Ola. Yan ang ginagamit ko talaga na number ko. At yung mga contacts ko dito sa ginagamit ko ito yung ginagamit kong cellphone na luma. Ito po yung pinabibideo ko ngayon. Yun, mga kadyani para mag-re. Pero syempre dahil first timer sa Easy Peso, rejected ako. Marami na ako nababalita na rejected nga raw sila dyan. At hindi nga raw sila makapag-apply kahit ilang beses na sinusubukan. At pwede raw ulit akong mag-apply sa kanila sa June 20, sulat June 20, 2024. Pero wala akong interest, baka mamaya. Ang mahirap pa nila, hindi ko lang sure kung may nakakaranas na ng auto-disburse. Pero nag-research pa ako dito, ayon sa mga groups na kung saan ay ating sinerch ko ng maigay sa mga groups, no? Para magkaroon kayo ng ideya na kasi sasabihin ng iba dyan na legit yan, utangan nyo, basta magbayad lang kayo in due date, which is para sa akin may trust issues ako sa mga ganitong klase ng mga Ola, yung mga malalaki offer tapos malalaki ang loan tenor nila na binibigay, no? Wala akong tiwala talaga, sobra. Hindi katulad nila Bilis, nila Tala, nila Gcash. Talagang ewan. Ayan. Basahin natin galing sa online lending application scam release. At yung mga naka-experience, share ko rin sa inyo. Bagong-bago lang yan. Bukas ko lang yan, 13 hours ago yung post. OMG, auto loan yung Easy Peso, kaloka. Di ko naman inapprove yun. Malaki kasi ng tubo o kaltas. Paano na ito? Hi! 4,700 yung dapat ko bayaran daw. May na-receive akong pera sa Gcash 3K. Shock ako kung saan galing. Tinrace ko, Easy Peso pala, ano gagawin ko? O diba? Hindi niya in-approve, hindi siya pumayag kasi nga malaki yung kaltas, which is better naman. Mas maganda nga yung wag yung i-approve kung hindi nyo kaya o hindi nyo gusto yung laki ng tubo na ipapataw sa inyo kung ilang araw. Kasi siguro kung na-approve ako, malamang 7 days ako dyan eh. Alam ko naman 7 days lang yung Ola na yan eh. At ito, tingin pa tayo sa iba pang mga experience ng mga online victims. Okay, ito, bago rin. Guys, huwag nyo itry ang Easy Peso. Maloloka lang kayo. Grabe silang mangharas kahit sa mismong araw ng due date mo. Umagang-umaga, sobrang daming messages ng pananakot isasend nila sa'yo. Di kaya sila maghintay, hindi pa naman tapos yung araw na magbabayad ka naman. Yun ang sinasabi ko. Tapos sasabihin ng iba, hindi ko sisiraan yung mga yun. Sinasabi ko lang is, ginagawa nilang legit ang isang Ola kahit hindi naman talaga kaganda-ganda yung Ola na ino-offer nila. Tapos sasabihin na bayaran talaga sa due date. Tapos eto, mababalitaan mo lang doon sa mga naka-experience nanghaharas kahit hindi pa due date o mismo due date lang, diba? Kakalungkot lang na tapos ilalagyan. Pero ako, I am not against Ola reviewers. Itatama lang natin kung ano ba talaga yung mga experience ng mga nakahiram dito. Kaya nga ako, kasama sila Ate Red, Team Marcos, Pat Quinto, nakikiisa ako doon sa mga mas magandang ipaliwanag sa mga gustong mag-loan sa Ola na kung ano yung pwede mangyari sa inyo at kung okay ba talaga o hindi ang isang Ola. Sana maintindihan niyo po ako. Hindi ako naninira. Grind nila yan, buhay nila yan. Pero concerned po kami doon sa mga tao na maaari maharas, maaari maging biktima ng mga Ola na ito, katulad nga nito mga nasa mga groups. Kasi nga, para sa akin mga kadyani, kakalungkot lang isipin na pinipilit na ng gawing legit yung isang Ola at sasabihin na okay daw hiraman, pero makakabasa ka na mga itong klase na hindi naman pala maganda yung magiging experience ng ito. Easy Peso, nagbabayad ako on time, pero dami tumatawag na hindi raw ako nakakabayad, sinend ko na.
3 times proof of payment ko, pero paulit-ulit ako tinatakot. May second payment pa ako sa kanila, kaya nagdadalawang isip ako na bayaran ko pa sila sa ginagawa nila sa akin. Biruin mo on time siya magbayad, tapos pinipilit siyang wala raw siyang binabayad. Gayon nagbabayad siya, sa pa siya ng proof of payment niya. Kaya bago kayo mag-apply sa mga ganyang klase ng ulam, mga kadyani, better to watch a review ng mga legit reviewer at hindi yung mga clickbait o pinopromote. Sabihin naman kasi nila yun na I'm not against sa ulitin, hindi ako against sa pagre-review, makakatulong yan. Pero kung may halong kayong tool na sinasabing legit o okay yan, maaasahan yan, is para sa akin it's better to more search sa mga nakaranas talaga, mga naka-experience ng okay naman silang borrower pero nakaranas pa rin ng harassments. Kaya minsan mag-ingat kayo, huwag kayong basta apply ng apply, huwag kayong basta tanggap ng tanggap, o basta huwag kayong basta submit ng kung ano-ano, lalo at may mga red flags yung mga ulan na yan. Okay mga kadyani, ito ang bago natin ginagawa ngayon. Ito baka makatulong to para doon sa mga walang sa tamang pag-iisip, sabi hindi ako nakakatulong. Binabago na natin yung content, pero yung content tukol pa rin sa OLA. Sana makatulong sa inyo ito mga kadyani na mag-ingat kayo sa mga OLA na ganito. At ito ang inyong lingkod, kadyani ng Giant TV, at ito ang Johnny Depp sa Pangutang Sapang OLA.